Mga kabekis, hindi po ako ang lumalapit sa customer at tumatawag sa kanila na, boss, punta ka rito. Tanggalin natin yung maraming relay mo. Hindi ako ang tumatawag sa kanila. Sila po ang lumalapit sa akin. Bit-bit yung mga pin-plug and play sa kanya. Pinakita ko lang sa mundo paano ako mag-wiring ng power appliance. At hindi ko nakasalanan yung kung may magpunta sa akin para mag-relay. So, eto na mga kabekis. Yung pinos ko na PCX na galing Maribeles na meron pong 6 na relay. Bago ko simulan ang kwento ko mga kabekis, ipakita ko muna sa inyo yung message sa akin ng customer na PCX na yan after 2 months kung ano na ang status ng motor niya. Ayan o, nakakainis o, stable, wala na naging problema yung motor. So balik tayo sa istorya ko mga kabekis. Bakit nga ba naging 6 yung relay? Sige, sa mga nagtatanong no. Kasi 1, 2, 3, 4. Okay, 4 na relay na yun. Plus yung busina niya, naka-Europa, 5. Plus yung isa, para po sa... Kaya naging 6. Okay? So ang ginawa natin ngayon, 1 relay power upline setup, tangayang 4, kasama po yung headlight, kasama yung park light, kasama yung tail light. Sa isang Bosch relay. Okay? Meron pa po akong isang relay para po sa busina. At ang gamit ko is electronic type relay. So, 2. At meron pa po akong isa pang relay. Ang function niya is switching relay. Bakit? Kasi po naka 2-prong switch ako. Ito yung gamit niya. Okay? Pag pinindot, loud horn. Yung Bosch Europa. Pag di nakapindot, stop. So, dahil 2-prong yan, nangailangan ako ng relay para mag-switching from normally closed to normally open. Para magpalit. Kung di namang 2-prong ginamit, 3-way switch, kunyari halo switch, hindi mo na kailangan yung relay. So, switching relay lang po siya. Passing light ko po, hindi na ako nagdagdag ng isa pang relay dahil po, kumuha na ng supply yung passing button na yon sa power up relay na kinabit ko. Okay, malinaw po. Para po matapos ang usapan natin regarding sa relay, paulit-ulit ko po sinabi, wala akong problema kung anong diskarte nyo. Kung marami kayo relay ilalagay, walang problema, diskarte nyo yun. Sa akin, 1 relay. Okay, ganun mo yung pamamaraan ko. Real talk na po ito. At para matigil ang pagiging magagalitin nyo, siguraduhin nyo muna na hindi peke yung relay nyo. Doon pa lang tapos na usapan mga kabekis. Ay yung pinupunto nyo pa, yung mga kotse. Nakita nyo bakit ang dadaming relay na stock, factory build. Bakit nyo kina-question yun? Naandun po ba kayo sa factory nung ginagawa yun? Build nila. Ito ang iintindi nyo mga kabekis. Masyado kayo nagpapakatanga at nagpapakaligaw. Para ho tayong merong kaibigan na may bahay na maikitira tayo saglit. Tapos paikialaman mo yung gamit niya. Sa tingin mo tama ba yun? Ganon din po ang motor. Galing hong kasa, engineered build. Pinag-aralan, mabusising ginawa yan. Nilagyan ng relay, kanya-kanya. Ang pinupunto natin mga kabekis, no? Makikialam tayo ng motor na hindi naman sinabi sa atin ng mga manufacturer nito na pakialaman nyo. Kumbaga tayo ay nakikialam lang, nakikidagdag, nakiki-squatter lang tayo. Nakadesign yung build na yan para sa kanya lang na stock. Tapos dadagdagan nyo ng kung ano-ano. Bubuhusan nyo ng maraming relay. Okay, pwede yun. Pero wag tayo magpakatanga na kino-comment nyo sa akin na bakit yung mga kotse may kanya-kanyang relay. E di sana daw isang relay na lang ginawa doon. Kung totoong 1 relay daw, bakit yung busina hindi pa isama? Ang tanong, ilaw to busina yon. Ang hirap ba intindihin yon? Hindi naman kasi pwede yung ilaw mo isasama mo sa starter relay. Hindi naman pwede yung ilaw mo isasama mo sa fuel pump. Kaya pinag-iisa ko po siya sa isang Bosch relay. So malinaw na. Gets nyo? Gets nyo? Hindi nyo pa rin gets? Magpapakatanga pa ba tayo? So ito na yun, no? Yung PCX Maribeles Bataan ang gumawa, taga Bulacan, no? Ito yung nalolobat, 2 days pa lang daw. So itong ginawa ko sa kanya lahat, no? Dala po niya lahat yan. Existing, ako lang ulit nag-wiring, nagkabit. Ito po yung switch niya. Dala rin po niya yan, no? Plug and play daw, pero hindi ko siya pin-plug and play. Binago ko po yan kasi kailangan padaanin ko sa power appliance yan. Then yung passing light po kasi nito, gusto niya i-request niya dahil headlight lang daw napapassing. Hindi raw magawa na isama MDL.
So power appliance ang ginamit ko dyan. One relay kasama na yan. Nagawa ko siya isama, no? Ako na nag-convert. May video po ko niyan. Hanapin nyo doon. Gusto nyo matutunan. So switch ng dual horn. Okay? Switch nung MDL niya na Ziam brand. Maliit. Ito yung isa para sa malaki. So lahat po yung gawa niya. Rewiring lang tayo. Paandarin natin, no? Busina. Pindot. Okay. Stop. Passing light. Okay. So ito ang gusto ni boss. Nagulat siya. Sabi ko, kasi napapatay yung park light. Tulad niya, patay na yung park light, headlight. Sabi ko sa kanya, sir, sasama ko na yung likod, papatayin ko eh. Para sa isa switch na yan. Sabi niya, ba, pwede pala yun, sir? Pwede, walang problema. O, ito, patay na yung likod. O. So, ito yung park light niya. Hindi. Umilaw. Harap likod. No? Headlight. Low. High. Passing, kasama yan. So, lahat po yan nagpa-passing. Ayan. One relay setup. Halinaw po. Buksan natin lahat. Yan, high beam. Low beam. Low beam. Busina natin kung kukurap. Tutukan natin. Wala man lang kurap mga kabekis, stable, no? Kahit yung RPM mo hindi nagbago yung motor, pag naka-on lahat, hindi siya parang nanginginig, babagsak. Okay. So ayun yung total niya kabekis, no? Tinanggal ko yung AM na relay. Mga kabekis, hindi po ako ang lumalapit sa customer at tumatawag sa kanila na, boss, punta ka rito, tanggalin natin yung maraming relay mo. Hindi ako ang tumatawag sa kanila. Sila po ang lumalapit sa akin. Bit-bit yung mga pin-plug and play sa kanya. Ayoko pa nga silang tanggapin eh. Lalo na pag may mga wirings ng ganyan. Nakikiusap lang. Itong PCX na itong may-ari ng taga Maribeles Bataan, nag-walk-in po yan, bumabagyo. Dahil hindi ko siya pinapansin sa message ko. Dahil unang-una PCX 160 na, naglo-lobat. 2 days lang nakapahinga, lobat na. So nag-walk-in, tinanggap ko. Sige, i-rewire ko. O ito na. Yung katapusan ng pagkaka-wiring. At syempre, para balansi tayo, para naman hindi mo sabihin nila one-sided ako. Para sa mga followers ko, yung mga naniniwala sa akin, mga kabekis, huwag na kayo masyadong banat ng banat, pinagtatawanan nyo kasi. Kapakita lang ako ng picture eh, kung ano-ano kinoment nyo. So, paano mga kabekis? Tapos na ang istorya ko. Isa na namang albularyo ang nanggamot sa mga binarang na motor. So, shoutout sa'yo ulit, boss sa taga Bulacan. Maawa ka naman sa customer mo, oh. Sige ka, ipapakulam ka na raw. Ano yung final mga kabekis, no? Dumating na sila, sir. Galing pang Bataan, Maribeles, at medyo, ayan, gabi, maulan. So, itong motor po, kahapon pa ng alas 8 ng gabi, nakapatay. So, pinabukasan po ngayon alas 8, 24 hours, hindi ko na pinaandar. Kasi gusto ko si sir magpapaandar. So, ang nagiging issue po ng motor, na-wiringan po, at pag uwi, pagkatapos, mga 2 days pa na wiringan, napahinga, ayaw nang umistart, naglobat agad. So, ang ginawa ni sir, binaklas lahat yung plug and play kuno na harness, no? So, si sir nang nagbaklas. So, nagdala niya ulit sa akin dito sa Pampanga, para Maribeles, napaandar na, nung tinanggal yung wiring, di ba sir? So, okay sir, pa-startin mo, no? So, same setup, gantong-ganto yung ginawa sa kanya, so, nirewire ko, tinanggal ko yung 6 na relay niya, pinalitan ko ng 1 relay power appliance method. Sige nga sir, start mo. 24 hours to ha. Pag nga lobat, ewan ko na lang. One click. Sir, one click, di ba? Ayan po yan, ha. Talagang di ko na pinandar, hinintay ko yung may-ari. Ayan naman, meron na isang customer, may ginagawa ko, ayan, no, NMAX version 2. Katibayan yan, na wala na siyang lobat after 24 hours. Binaklas lang yung wiring.